Hello guys, and isang mabilis na video lang tayo kasi ka-install ko lang ngayon itong bagong 650 liters na polyethylene storage tank. Ayun. Meron lang akong papakita sa inyo. Existing na yung linya nito guys. Dati ko nang nilinya, bagong kabit lang itong polyethylene kasi nagpalit lang ako. Kung mapapansin nyo, meron siyang flow ng tubig doon sa ilalim. Ayun meron siyang backflow. Although meron siyang tubig na nagsasalin galing dito kay float valve, meron siyang nagbabackflow pa rin, makikita nyo. Ang tendency niyan, pwede yung umawas dito kapag napuno na, or sabihin natin na nag-stop na yung tubig na galing dito kay float valve. Pwede siyang mag-overflow kahit naka-off na yung float valve, kasi mapapansin nyo doon sa ilalim nung storage tank nang gagaling yung flow ng tubig. Maraming reason or dahilan kung bakit nagbabackflow yung tubig, pero ito muna, pakita ko sa inyo yung check valve. Ito yung number 1 reason kung bakit nagbabackflow yung ating tubig galing kay or sa ilalim ng ating storage tank, which is dapat hindi or wala dapat nalabas sa tubig doon, kasi nga yun yung magiging reason or dahilan kung bakit siya aawas yung tubig kay storage tank natin. Ito simpleng dahilan lang to, or isang sa sanhi nung pag-awas niya. Pakita ko sa inyo sa baba kung yung sinasabi ko sa inyo kung bakit ako magpapalit tong ganitong check valve. Ito tayo sa baba, yung linya yung galing yan sa storage tank, yung outlet na niya or papunta na sa supply ng mga gripo tsaka sa mga lavatory guys. Yan, ito yung check valve, yung existing na check valve. Buksan ko lang. Yan yung nakagandahan pag naglagay tayo union patente, mabilis tayo magpapalit ng mga fittings. May lumalabas ng tubig, dapat wala yung nalabas sa tubig guys. Kasi kita nyo nga, meron yung check valve guys, or kailangan doon pa lang nabablock na, hindi na nagbabackflow. Yan yung dahilan kung bakit may tubig pa rin na lumalabas dun sa ilalim ng ating storage tank guys. Palitan ko lang ito. Yan, kung mapapansin nyo, may tubig siya, pero kapag kinabit ko na to, yan, yung bagong check valve natin, yun, nabablock na niya yung tubig o yung packet na tubig do sa ilalim ng storage tank. Kumbaga, ni-stop na niya dito pa lang yung backflow, kasi kailangan yung galing kay storage tank palabas lang, hindi na wala siyang lalabas na tubig do sa ilalim, or papunta lang lahat sa gripo. Kaya nilagay tayong check valve. Then kabit ko lang tong union patente. Ito guys, ayan. Dito naka-union patente tayo. Iba pa tong gate valve na to dito sa check valve guys, magkaiba yan ng purpose. Yun, hindi na magbabackflow yung tubig niya paakyat do sa ating storage tank. Ayun, dito tayo sa taas ngayon. Makita nyo, tuloy yung flow ng tubig dito sa ating ball valve. I-off ko lang to guys para makita nyo, mas lumakas yung pressure nya. Makita nyo na walang nagbabackflow na. Ayan wala na nagbabackflow or lumalabas na tubig dito sa ilalim, kasi yan yung dahilan kung bakit aawas yung storage tank natin. Magtataka kayo, nagkabit kayo ng float valve or bago naman kinabit yung float valve, magtataka kayo bakit umaawas pa rin, kasi kahit naka-off yan at sira yung check valve natin, may lalabas dito ng tubig. Yung tendency kung bakit aawas yung ating storage tank guys, kung bakit sabi nyo nag-off naman yung ating ball valve tapos umaawas pa rin. Yun yung minsan na nagtataka yung owner kung bakit ganon, may lumalabas pa rin or nag-flow pa rin yung tubig kay storage tank guys. Ayan, sana nagkaroon kayo ng idea dito sa simpleng video natin. Ayan, sinare ko lang para do sa mga nagkaka-encounter ng ganitong problema. Ayan, maraming salamat po muli sa inyong lahat. Stay safe guys and God bless po.